na kuryente ako dito, guys. Meron kasing spark. Kuryente effect, please. Ito yung pinakabago, napakasulit daw, and pinakamura na pwede nyo mabili sa Spark 40 series. And this is a Tecno Spark 40C. C for camera, nag-improve na daw to. And 40 dahil nga 30 yung previous. Stop it. Get some help. Eto guys, ay nabili ko lang sa halagang 3,800 and meron siyang SRP na 4,000 pesos. And sa presyong ganon, meron ka ng up to 8GB of RAM plus 128GB of storage, 6,000 mAh na battery with 18 watts fast charging, 120Hz refresh rate, 13MP main camera, and yung free link feature which is yung libreng tawag and text at unlimited distance. So guys, napaka-okay daw talaga nito. Yun yung sabi nila. Kaya naman ang tanong, maganda nga ba talaga siya gamitin in person o baka naman maganda lang yung kanyang specs? Well, yan yung pag-uusapan natin ngayon dahil nga magkakaroon tayo ng quick unboxing and full review, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. Now, before we proceed, I just want to know na ngayong August 24, 2025, meron tayong 2 giveaways. And this is the Spark Go 2 and the Infinix Smart 10. Now, kung gusto nyo namang ipamigay ko rin etong si Spark 40C, like nyo lang tong video. And kapag umabot ng 3K likes before matapos yung August, wala akong choice. Isasali ko to. Now, just look at that. Wala masyadong special dito actually. Hindi siya yung paganon na magandang box. Like yung full. Eto guys, parang mumurahin talaga. Ganyan, parang case, di ba? Deal or no deal? Uy, bokya. Na after opening the box, eto na guys yung cellphone mismo. Siya yung unang bubungan sa atin and just look at that. iPhone 13, 14, and 15. Ganito itsura ng camera module. But yes, dyan ka na muna. After that, meron tayo ditong licensed by Qualcomm. Kahit na hindi naman talaga siya Snapdragon processor. Yung meaning lang nito guys is that patented na yung mga technology na nandito sa smartphone na to by Qualcomm. After that, meron tayong mga paperworks like the 12 plus 1 month warranty and the warranty card. Dito naman guys ay baba nakalagay yung kanyang USB A to Type-C na cable, 18 watts charging brick, SIM ejector pin, and case na kakaiba. So hindi na po siya yung usual case na clear case. Eto ay meron ng kulay. Yun na naman talaga yung difference. Okay pa rin. Overall, kumpletong-kumpleto na to. Meron ka ng case, meron ka pang charging brick. Like this one, wala lang charging brick, wala pang case. Luging-lugi, dagdag gastos. Pero eto guys, wala na. Kompleto ka na. Now just look at that. Eto na nga guys, si Tecno Spark 40C sa color na titanium gray. Meron ka pa iba't ibang colors like white and black. Pero yes, eto talaga yung pinaka nagustuhan ko. Dahil nga, same na same halos sila itong iPhone ko, which is 70K. Eto, 4K lang. Pero kung makikita nyo naman, depende sa reflection ng lighting, merong mga times na parang mas maganda pang tingnan etong phone na to. And guys, napakamura lang. Tapos, meron ka pang magagawa dito na hindi mo magagawa dito sa iPhone. And eto yon. Hindi ko yung magagawa dito guys. Ang mahal. Well, also, it's because etong phone na to ay drop resistant na ng up to 1.5 meters. Napakababa lang yan. Eto, medyo mataas. Good luck. Here we go again. Oh, shit. Parang nasasaktan ako dito guys. Dahil nga, medyo may kabigatan din siya. Malaki kasi yung kanyang battery. But yes, pagdating dito sa kanyang build, etong phone to ay mayroong plastic back, plastic frame, and glass front. Dito naman sa kanyang mga buttons and ports. Dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa kanyang left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray na nagso-support na ng up to 2 SIM card and 1 SD card. And dito naman sa top nakalagay yung kanyang secondary speaker. So yes, meron ng 2 speakers na nakalagay dito sa phone na to, which is medyo rare nowadays pagdating sa iba't ibang brands. Pero when it comes to Itel, Tecno, and Infinix, parang nagiging usual thing na to. The good thing about this phone guys is that meron na po siyang IR blaster, which is nakalagay dito sa kanyang second camera na bilog. Hindi talaga yung camera and parang wala nakalagay, but yes, I guess nandito yung kanyang IR blaster. Yun yung gagamitin natin kapag gumamit tayo ng kanyang IR remote. And basically, or napakasimple lang, para ka nang merong remote na nakalagay dito sa inyong mga cellphone. And this is a universal remote na pwede nyong gamitin sa TV, TV box, DVD, air conditioner, and marami pang iba. Napaka-useful nito kapag nawala yung inyong mga remote, tapos hindi nyo na mapagana yung isang bagay, dahil because of this one, magagamit nyo na ulit. Also, pagdating sa protection naman itong phone to, this one has IP64, which is pwede na po siyang mabasa ng mga ulan or mga splashes. Huwag nyo lang siyang ilulubog and you will be good to go. Para sa mga riders
dyan na palaging nauulanan, especially dahil nga maulan ngayon, protected na to guys. Hindi na kayo mag-worry with this phone. So napaka-okay lang dahil nga expandable siya, meron pa siyang 3.5mm port, matibay, tapos pwede pang mabasa ng ulan. Okay na talaga yung build and design na itong Tecno Spark 40C. Napaka-premium tingnan, pero napaka-tibay din. Kaya naman kung yun lang naman yung gusto nyo, dito na kayo. Now, let's talk about its display. Kung makikita nyo naman guys, eto yung bubungad sa inyo kapag nagpe-Face ID. Pero kapag nakaset up naman, ganito naman yung itsura niya. Etong phone ito, pagdating sa kanyang display, ay meron ng 6.67-inch IPS LCD display with 720p HD Plus resolution and 120Hz refresh rate. Eto guys, ay meron lamang up to 700 nits peak brightness. Same lang with the Tecno Spark Go 2. Actually, halos lahat ng specs nito ay katulad lang ng nasa Spark Go 2. Masabi ko na parang kinopya lang talaga or parang nilagay lang yung specs ng Spark Go 2 dito sa phone ito. Even with the Spark Go 1, I think same lang talaga sila. Kapag kayo ay mahilig manood ng mga movies and videos, mag-enjoy na kayo dito guys dahil nga punch hole display na siya, and pagdating naman sa kanyang bezels, medyo expected na. Dito sa kanyang baba, meron tayong bezels, and dito naman sa kanyang taas, meron din. But yes, for a phone na salagang 4,000 pesos, medyo big deal na magkaroon ng punch hole display. Yung ibang brand kasi, wala pa rin. Now, syempre, yung isa sa mga gusto ko talaga dito is how smooth the display is. Dahil nga sa kanyang 120Hz refresh rate, napakabilis, napaka-smooth na yung pag-scroll natin dito. Like kapag nagpa-Facebook kayo or nag-YouTube, napakaganda talaga na ma-experience nyo. Hindi delayed, hindi slow, mabilis talaga. Kahit na anong bilis man yung gawin ko dito, nakakasabay pa rin siya. So for me, the touch sampling rate and the refresh rate of the display of this phone is pretty good talaga. Kaya naman, kung hanap mo yung mabilis pero mura lang, well, okay na to. Siguro, kung meron mo akong mababanggit na downside with this phone is that nowadays, hindi na masyadong enough yung below 1,000 nits na peak brightness dahil nga kapag outdoor, medyo didilim talaga to or hindi mo na makikita yung display. But yes, yun naman, kapag indoor user naman kayo, I think this phone is enough na para sa inyong mga gagamitan. Maganda, mabilis, and for its price, it's one of the best. Now, let's talk about the processor of this phone. So, eto guys, ay meron ng MediaTek Helio G81 with octa-core CPU up to 2 GHz and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Etong processor na to actually is pretty good pagdating sa mga entry-level phones, and dito guys sa Antutu benchmark, nakakuha na siya ng 269,069. My favorite number. For its price, napaka-goods na ng processor na to dahil nga guys, tinest ko na to sa Mobile Legends and Call of Duty. Dito sa Mobile Legends, meron na siyang ultra graphics with high refresh rate. Ewan ko lang kung bakit high refresh rate, hindi super or ultra rin. But yes, high refresh rate lang siya dito, pero napaka-goods pa rin ng Mobile Legends. Actually, hindi ko to mararecommend kung ikaw talaga yung nag-grind or pang long term talaga na gusto mong, sumali ng mga contest, mga ganon. Hindi siya pang ganon. Para sa akin guys, this is a casual gamer's phone. Casual lang, yung hindi talaga nag-gaming all day. Perfect na to actually. Makakapaglaro ka na ng Mobile Legends dito guys nang walang halos problema, pero syempre meron ring mga problema of course. Yes, pagdating dito sa aking test, smooth siya, maganda siyang tingnan, and also mabilis yung performance nitong phone ito. But it's because this phone is pretty new and halos empty pa yung kanyang storage. Kapag napuno na yung storage nyo, maapektuhan talaga yung performance ng phone. So yung sinasabi ko ngayon is that pagkabili nyo tapos mag-install kayo ng Mobile Legends, maganda talaga siya. Smooth siya and wala nang problema. But kapag napuno na yung storage, ibang usapan na yon. Sa Call of Duty naman, meron tayong medium graphics with high refresh rate. Actually, hindi ako na-expect na okay pa rin siya dito. But yes, playable pa rin yung Call of Duty, and talagang mag-enjoy ka dahil nga dual speaker na etong phone na to. Maganda na to pang casual games dito sa Call of Duty, and actually enjoyable na rin siya. Overall, if you're looking for a gaming phone, hindi ko to i-recommend na, bilhin nyo to, pang gaming talaga to. Hindi ganon. What I would say is that bilhin nito, lagyan na ng games, huwag nyo nang lagyan ng ibang files or pics or videos, and makakapaglaro na kayo. Pero otherwise, kung gagamitin na talaga siya as your main phone, hindi talaga to pang gaming guys. Magto-throttle to in the long run. Now, kapag kayo naman na hindi gamer, nagbo-multitask lang, or yung mga ginagawa natin daily like text, tawag, konting SOCMED, and iba pa, well, definitely wala ka nang poproblemahin dito sa phone na to. Yung RAM niya is enough na. Yung storage is medyo kulang, pero expandable naman siya via SD card. That is why, for me, pagdating dito sa 4,000
3,000 pesos, okay na rin yung performance na pinakita nitong Tecno Spark 40C. You can expect more dahil nga merong mga phones na nagsisale ganon. Eto kasi guys, SRP niya. Kapag nagsale pa to in the future, mga 3,000 pesos, mas sulit pa. But yes, in today's world na gusto na talaga natin na perfect yung phone tapos mura yung presyo, I don't think na hindi to magkakaroon ng basher. But for me na nagbe-base talaga sa mga presyo nila, para sa akin guys, worth it na for the price, yung performance na pinakita itong Tecno Spark 40C. Now, let's talk about the battery of this phone. So this is one of the big battery na pwede nyo mabili sa halagang 4,000 pesos. Yes guys, 6,000 milliamperes na with 18 watts charging. Well, yung 18 watts, hindi masyadong big deal yon dahil nga, you know, mabagal yon. Actually, kapag ginamit mo itong phone to, aabot ka talaga ng up to 2 days kapag naka-wifi lang. Hindi ka masyadong gumagamit ng mobile data and other things na makakawaldas talaga ng battery like yung hotspot. Kapag hindi mo yun ginawa, easy lang yung 2 days with this phone. Makuna talaga yung battery niya. Ngayon, so charging naman, medyo mabagal guys. Around 2 hours and 50 minutes from 0 to 100% using its 18 watts charging. So hindi talaga ito mabilis, medyo mabagal to, especially malaki yung kanyang batteries. What I would recommend is that i-charge nyo na siya kapag matutulog kayo. And that way, pagkagising nyo, full charge na siya and ready to use na. But yes, so far, eto yung isa sa mga special thing about this phone or nag-improve talaga dahil nga yung Spark Go 2, 5,000 lang. Yung Spark Go 1, 5,000 mAh lang din. So eto yung pinakakunat so far. Now, for the camera naman of this phone, eto guys ay merong 13MP main camera and 8MP selfie camera. Para sa akin, hindi talaga basihan yung megapixels pagdating sa camera. Dahil nga guys, kung i-compare ko to sa mga murang smartphone na merong 30MP or 50MP na camera, I think na matatalo pa sila nitong 13MP ng Spark 40C. Yes, ganun ka okay yung kanyang camera guys. Mabilis yung shutter niya, hindi siya laggy. And pagdating naman sa kanyang result, eto ay around 80% na napaka-natural. So, pagdating sa result, eto ay napaka-natural na. Maganda na rin yung kanyang resolution and okay na siyang i-upload sa inyong mga sockmet. Yes guys, as you can see, yung skin color ko dito is tamang-tama talaga. And especially kapag nasa natural lighting kayo, mas okay pa yung makukuha yung pictures and videos with this phone. 13MP lang pagdating sa main camera and 8MP lang pagdating sa selfie, pero pagdating sa result, okay na rin pala. So, yun na naman yung masabi ko dito sa kanyang camera. Hindi ka na siya masyadong patatagalin pa, pero it's one of the best camera that you can get sa halagang 4,000 pesos. Ganon ka okay yung camera nitong Tecno Spark 40C. Ngayon, sa video naman, etong phone na to ay makakakuha na ng up to 2K at 30fps dito sa kanyang main and selfie camera. Now guys, the only thing na medyo downside lang with this phone is that wala siyang OIS or even EIS. So, medyo maalog po yung videos na makukuha mo with this phone. But yes, I guess medyo expected naman yon dahil nga mura lang siya. But ngayon, try natin. So, eto guys, yung video quality using the Tecno Spark 40C. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Hindi ba maalog? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. So, eto naman yung selfie video quality. Parang okay. Guwapo ko naman. Charot. Comment down below. Oh my God! So, napaka-sharp, napakaganda ng kanyang color production, and hindi ko talaga pinagsisihan na sinabi ko na it's one of the best camera that you can get sa halagang 4,000 pesos. Legit guys, maganda yung kanyang pinakita dito na video quality. And I don't know about you guys, but so far, pagdating sa camera, this is one of the best pagdating sa presyong 4,000 pesos. Legit. Now, isa pa sa dapat i-mention talaga na feature about this phone is that meron siyang free link. So, eto guys, kahit na walang SIM, walang signal, makakatawag na and text sa iba't ibang mga Tecno devices like Tecno Pova 7, Tecno Spark Go 2, and even sa Tecno Spark 40 series. Napakagandang bagay nito especially sa mga probinsya kung saan walang signal and sa mga mountain hikers na kailangan talaga ng isang walkie-talkie. And that way, makakapag-communicate kayo kahit na walang signal, walang bayad, walang subscription, wala lahat. So, okay na okay to na feature guys and available na to sa Tecno. So, sa mga ibang brand like Samsung, Oppo, Realme, anong ginagawa nyo? Bakit wala kang ganito? But yes, etong feature na to is one of the best features. As long as below 1 kilometers lang yung distance nyo, pwede mo na tong gamitin. Overall, recommended ko ba etong si Tecno Spark 40C? Well, eto kasi yun. Kapag gusto nyo na isang murang smartphone na maganda na yung camera tapos malaki yung battery, okay na to. But kung gusto nyo talaga na isang murang smartphone na gagamitin nyo pang balagbag sa gaming, well definitely I think pass muna kayo dito guys. Yung MediaTek Helio G81 is not as good
good or as powerful as the other processor na pinagmamalaki ko. Like, kapag meron akong gagawin na, budget gaming phone, hindi ito yon. Ito ay para lang sa mga casual gamer or di kaya sa mga taong hindi talaga nag-games, nagsusokmed lang, nagtitake ng pictures, tapos gusto ng isang makunat na battery. So yes, perfect na to na gift para sa inyong mga mama, papa, and even sa inyong mga batang kapatid. And for its price, wala nang masabi. Okay na talaga etong si Tecno Spark 40C. Now, maraming nagbebenta ng scam. Tapos, mapanlil lang talaga ng mga presyo. So, take note na 4,000 pesos yung SRP nito and nagsisale siya ng around 3,500 to 3,700. Maglalagay ng link down below para save kayo. And na-order ko to sa Shopee. So, make sure lang na sa Shopee din kayo bibili. So, yun na naman for this video. I hope na nakatulong ako. I'm JP and this is Jaden TV. Thank you for watching and God bless. Also, don't forget about the giveaway. Sayang naman. Bye!